Natanong mo na ba sa sarili kung bakit may mga tao na parang nabubuhay ng may kapayapaang hindi maipaliwanag habang ang iba ay buong buhay nilang hinintay ang mga sagot na hindi nila mahanap? Ano kaya ang alam nila na hindi mo pa nadidiskubre? Paano kung sasabihin ko sa iyo na may isang lihim na nakatago sa karunungan ng Diyos? Isang misteryong napakalalim at makapangyarihan na iilan lamang ang may mata para makita at tainga para marinig. Isang lihim na kayang baguhin ang buhay mo, buksan ang mga pintuang akala mo ay nakakandado magpakailanman at magdala ng linaw na nagpapalis sa mga pinakamadilim na anino ng kaluluwa mo. Pero paano kung sasabihin ko rin sa iyo na hindi ito para sa lahat, hindi dahil itinago ito ng Diyos sa iyo, kundi dahil iilan lang ang humihinto para hanapin ito ng bukas ang puso. Ngayon, sasabak tayo sa isang bagay na maaaring magpabago ng lahat ng paniniwala mo tungkol sa sarili mong buhay. May karunungang banal, isang kayamanang itinatago ng Diyos na hindi ibinibigay sa mga maingay, sa mga nalilito o sa mga tumatakbo habang hinahabol ang hangin. Ito ay regalo sa mga tumitigil, sa mga nangangahas makinig sa bulong ng Espiritu Santo kahit magulo ang mundo. Paano kung sa mismong sandaling ito tinatawag ka ng Diyos para maging isa sa mga iilan na ito? Paano kung sa pamamagitan ng videong ito gusto niyang ibigay sa iyo ang susi na iilan lang ang may tapang na hawakan? Isipin mo ito, bakit sa mundong puno ng impormasyon naliligaw pa rin tayo? Bakit kahit napakaraming boses ang sumisigaw sa paligid natin, may kawalan pa rin na walang makapaliwanag? Baka ang sagot ay wala sa iniaalok ng mundo, kundi sa itinago ng Diyos para sa mga tunay na humahanap sa Kanya. Sa mga susunod na minuto, matutuklasan mo ang isang bagay na maaaring magpabago sa paraan ng pagtingin mo sa buhay, sa pananampalataya at maging sa sarili mo. Hindi ito basta pag-aaral, ito ay isang revelasyon na posibleng direktang nagsasalita sa puso mo. Bago tayo magsimula, gusto ko sanang anyayahan kang mag-iwan ng komento. Gusto kong makilala ang karunungan ng Diyos. Ang pagsulat nito ay hindi lang simpleng galaw, ito ay hakbang ng pananampalataya, isang binhi na itinatanim mo ngayon para anihin ang mga biyaya bukas. At kung nararamdaman mo sa puso, i-like mo na ang video. Alam mo ba kung bakit? Bawat like ay tumutulong sa YouTube na ipakita ang mensaheng ito sa mas maraming tao na tulad mo, naghahanap ng higit pa. Tinutulungan mo ang maikalat ang salita ng Diyos at napakalakas nito. Matindi ang ginawa mo, espesyal ka na dahil nandito ka, dahil bahagi ka ng channel na ito na nagsisilbing kanlungan sa maraming puso. By the way, ang pag-subscribe at pag-like sa video ay konektado sa tema natin ngayon. Ang paghanap sa karunungan ng Diyos ay isang pangako, tulad ng pagsunod sa channel na ito ay paraan para panatilihing buhay at lumalago ang pananampalataya mo. Marami ang gumagamit ng mga video na ito bilang suporta sa espiritual, lalo na ang mga walang simbahan sa malapit. Mahalaga ang aktibong pakikilahok mo, naging daan ka ng biyaya ng Diyos sa iba. Kaya bago tayo magsimula, mag-iwan ka ng komento, kapayapaan kay Kristo. Simple lang ito, pero pinag-iisa nito ang mga puso natin sa iisang layunin. At maging alerto, ang halos huling bahagi ng video ay maaaring magdala ng susi para ma-unlock ang isang biyaya na inihanda ng Diyos para sa iyo. Magsisimula na ang pag-aaral. Ihanda mo ang puso mo dahil gusto ng Espiritu Santo na makipag-usap sa iyo ngayon. Isipin mo sandali, naglalakad ka sa isang maingay na kalye, puno ng busina ng mga sasakyan, sigaw ng mga tao at mga anunsyo na humihila ng atensyon mo. Sa gitna ng kaguluhang iyon, narinig mo ang isang bulong, isang mahinang tinig, halos hindi mo marinig, na tinatawag ka sa pangalan mo. Huminto ka, tumingin sa paligid, pero walang nakita. Gayunpaman, ramdam mo na kilala ka ng tinig na iyon nang higit pa sa pagkakakilala mo sa sarili mo. Iyan ang karunungan ng Diyos, kaibigan ko. Hindi ito sumisigaw, hindi nakikipagkompetensya, hindi pinipilit ang sarili sa iyo. Bumubulong ito, naghihintay na huminto ka para makinig. Sinasabi sa atin ng Kawikaan 1:20-23, ang karunungan ay sumisigaw ng malakas sa labas. Itinataas ang kanyang tinig sa mga pampublikong plaza, sa mga sulok ng mga maingay na kalye siya, yan tumatawag, sa mga pintuan ng lungsod siya nagsasalita. Hanggang kailan kayo, mga walang karanasan, magiging kontento sa inyong kawalan ng karanasan? Hanggang
hanggang kailan kayo, mga mangungutya, matutuwa sa inyong pangungutya, at kayo, mga mangmang, hanggang kailan ninyo kamumuhian ang kaalaman? Kung babalikan ninyo ang aking pagsaway, ibubuhos ko sa inyo ang aking espiritu. Ipapakilala ko sa inyo ang aking mga salita. Narito ang lihim na iilan lang ang nakakaunawa. Ang karunungan ng Diyos ay hindi isang bagay na natututuhan mo sa pamamagitan ng pagsisikap ng tao o talino. Ito ay regalong ibinibigay niya sa mga nagpapasiyang makinig dito. Isipin mo ang buhay mo. Ilang beses ka nang tumakbo para sa mabilisang solusyon, humingi ng payo sa mundo o nakikinig sa mga tinig na nangangako ng tagumpay pero naiwan kang maslito? Ang karunungan na may malaking K ay tumatawag sa iyo araw-araw sa mga desisyong ginagawa mo, sa mga laban na hinaharap mo, sa mga sandaling pakiramdam mo ay nawawala ka pero hindi ka niya hihilahin ng sapilitan. Inilagay ng Diyos ang kayamanang ito sa harap mo at sinabi, piliin mong makinig sa akin. At alam mo kung ano ang pinakakahanga-hanga. Kapag huminto ka at bumaling sa Kanya tulad ng ipinangako ng talata, ang Espiritu mismo ng Diyos ang magsisimulang gumabay sa iyo. Hindi ito basta kaalaman. Ito ay kapangyarihang banal na dumadaloy sa buhay mo. Siguro nagtataka ka, bakit hindi ko narinig ang tawag na ito noon? Hindi dahil hindi nagsasalita ang karunungan, kundi masyadong maingay ang paligid mo. Ang lihim na iilan lang ang nakakaalam ay ito. Ang karunungan ng Diyos ay nahihayag lamang sa katahimikan, sa kababaang loob, sa sandaling sinasabi mo, Panginoon, hindi ko alam ang lahat, pero gusto kong matuto mula sa iyo. At kapag ginawa mo yon, may kamangha-manghang nangyayari. Ang mga piraso ng buhay mo ay nagsisimulang magkakaugnay. Ang mga pagdududa ay napapalitan ng katiyakan at napagtatanto mo na laging ginagabayan ka ng Diyos kahit noong hindi mo ito napapansin. Ngayon, tingnan mo ang loob mo. Ano ang humaharang sa mahinang tinig na iyan ngayon? Ang mga alalahanin ba? Ang pagmamataas? Ang pagmamadali ng araw-araw? Nandyan ang karunungan, kumakatok sa pintuan mo, pero hindi ito papasok ng walang paanyaya. Paano kung ngayon ang araw na magpasya kang buksan ang pintuang iyon ng buong buo? Sa mga susunod na minuto, matutuklasan natin kung paano ang tahimik na tawag na ito ay maaaring maging lakas na magbabago ng lahat sa paligid mo. Kaya mo bang makinig sa isang bagay na iilan lang ang may tapang na tanggapin? Mag-iwan ka ng komento, gusto kong marinig ang iyong tinig, Panginoon. Ang pagsulat nito ay higit pa sa galaw. Ito ay dasal na umaakyat sa langit at nagbibigay inspirasyon sa iba na hanapin rin ito. At kung nararamdaman mong bumibilis ang tibok ng puso mo, maghanda ka. Ang susunod na darating ay maaaring magpakita kung paano na ang karunungan ng Diyos ay gumagawa na sa kwento mo kahit hindi mo pa ito napapansin. Naisip mo na ba kung ano ang naghihiwalay sa mga nabubuhay ng ordinaryo sa mga parang may dalang liwanag na hindi maipaliwanag? May lihim na nakatago sa mga kasulatan, isang susi na iilan lang ang natutuklasan dahil nangangailangan ito ng bagay na hinahamak ng mundo. Lubos na pagsuko, ibinubunyag ito sa atin ng Kawikaan 9:10 ng may linaw na tumatagos tulad ng espada. Ang paggalang sa Panginoon ang simula ng karunungan at ang pagkilala sa banal ang siyang pag-unawa. Pero ano ang ibig sabihin nito sa iyo na nakikinig ngayon? Ang paggalang ba sa Diyos ay takot lang o may mas malalim pang bagay na gusto ng Diyos na matuklasan mo? Ang paggalang sa Diyos ay hindi ang takot sa parusa o sa kidlat na babagsak mula sa langit. Hindi ito ang panginginig ng isang alipin sa harap ng isang malupit na amo. Ito ay ang pagkamangha ng isang kaluluwa na nakikita ang kadakilaan ng Diyos. Isang respeto na napakalalim na binabago nito ang paraan ng paghinga mo, paglakad mo at pagpili mo. Para kang nakatayo sa harap ng isang karagatang walang hanggan. Alam mong bawat alon ay may dalang kapangyarihang hindi mo lubos na mauunawaan pero inaanyayahan ka pa ring sumisid. At narito ang lihim na iilan lang ang nakakaalam. Kapag nagsimula kang magbigay galang sa Diyos sa ganitong paraan, ang karunungan ay hindi hinintay mo pa. Dumarating ito sa iyo tulad ng ilog na bumababa mula sa bundok para punuin ang tuyong lambak. Isipin mo ang buhay mo sandali. Ilang beses kang gumawa ng desisyon batay sa kung ano ang tama sa sarili mong mata. Ilang beses kang umasa sa sarili mong pag-unawa, sa sarili mong lakas at nauwi sa pagkaligaw sa maze ng mga pagsisisi.
na tinuturuan ka ng mundo na maging sapat sa sarili, na habulin ang sarili mong katotohanan. Pero sinasabi ng Diyos, tumigil ka, matakot sa akin, unahin mo ako. At kapag ginawa mo ito, may himalang nangyayari. Ang kaguluhan ay nagiging direksyon. Ang takot ng tao ay natutunaw sa kapayapaang banal. Nagsisimula kang makakita ng lampas sa nakikita ng mata, dahil ang paggalang sa Diyos ay ang pintuan papunta sa isip ng Diyos. Isipin mo ang isang matalinong hari nakaupo sa kanyang trono, napapaligiran ng mga tagapayo. Hindi niya pinakikinggan ang kahit sino, pinipili niya ang mga napatunayan ang kanilang katapatan, ang kanilang paggalang. Ganyan ang Diyos sa'yo. Kapag ginagalang mo siya, binibigyan ka niya ng access sa kanyang payo, sa kanyang mga lihim. Kaya isinulat ni Solomon, ang pinakamatalinong tao sa lupa, ang mga salitang ito. Alam niya na ang tunay na karunungan ay hindi nanggagaling sa mga libro, sa karanasan o sa mga guro ng tao. Nagsisimula ito kapag yumuko ka sa harap ng lumikha at sinabi, Panginoon, lahat ka at sa iyo ako. At alam mo kung ano ang mas nakakamangha? Ang paggalang na ito ay hindi ka binababaan, itinataas ka nito. Ginagawa ka nitong anak, kaibigan, hinirang na magdala ng liwanag na hindi nauunawaan ng mundo. Ngayon tingnan mo ang pang-araw-araw mong buhay. Saan mo inilalagay ang iyong paggalang? Sa pera na maaaring maubos? Sa opinyon ng iba? Sa mga problemang parang mas malaki sa iyo? Ang lihim ng karunungan ng Diyos ay namumulaklak lamang kung saan nakatanim ang paggalang sa Diyos. Paano kung ngayon ang araw na magpasya kang bunutin ang ibang ugat na iyon at bigyan ng espasyo ang tunay na mahalaga? Baka isang hakbang ka na lang mula sa pag-unawa kung bakit pinayagan ng Diyos ang ilang bagyo sa buhay mo. Hindi para sirain ka, kundi para turuan kang makinig sa naririnig ng iilan. Sa mga susunod na minuto, titingnan natin kung paano ang paggalang na ito ay nagiging isang bagay na mahahawakan, isang bagay na maipapamuhay mo. Naranasan mo na ba ang tawag na ito nang hindi mo alam kung ano iyon? Mag-iwan ka ng komento. Panginoon, turuan mo akong magbigay galang sa iyo. Ang pagsulat nito ay sigaw ng kaluluwa mo, isang kahilingan na umaalingaw-ngaw sa langit at nagbibigay lakas sa iba na gawin din ito. At maghanda ka, ang darating pa ay maaaring magpakita kung paano ang karunungan ng Diyos ay malapit na sa iyo. Naghihintay lamang ng iyong oo. Isipin mo ito sandali. Naglalakad ka sa isang simpleng bukirin, isang lugar na walang kakaiba, kung saan parang wala kang makikitang espesyal. Biglang natisod ng paa mo ang isang matigas na bagay. Yumuko ka, humukay ng kaunti at natuklasan mo ang isang lumang baul, puno ng dumi pero puno rin ng ginto at mga hiyas na mas mahalaga kaysa sa lahat ng pag-aari mo. Ano ang gagawin mo? Itatago mo ulit ito. Tatakbo pa uwi. Ipagbibili ang lahat ng meron ka at bibilhin ang bukirin na iyon dahil alam mong ang kayamanan doon ay magpapabago ng lahat. Iyan ang kwento na ibinahagi ni Jesus sa Mateo 13:34. Ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakatago sa isang bukirin. Natagpuan ito ng isang tao, itinago ulit at sa sobrang saya, umalis siya, ipinagbili ang lahat ng meron siya at binili ang bukirin na iyon. Pero ano ang kinalaman nito sa karunungan ng Diyos? Naiilan lang ang nakakaalam. Narito ang lihim. Ang karunungang banal ay ang kayamanang nakatago, nakabaon sa gitna ng pang-araw-araw mong buhay, naghihintay na matuklasan mo. Hindi ito nasa mga bagay na halata, sa mga makintab na display ng mundo o sa mga madaling pangako na hinahabol ng lahat. Nakatago ito sa mga kasulatan, sa mga tahimik na panalangin, sa mga sandaling humihinto ka at nagtatanong, Diyos, ano ang gusto mong ituro sa akin ngayon? At kapag natagpuan mo ito tulad ng lalaki sa parabola, marirealize mo na mas mahalaga ito kaysa sa anumang itinuring mong mahalaga. Pero may halaga ito. Kailangan mong handang bitawan ang mga bagay na komportable, ang mga ligtas, para hawakan ito ng buong buo. Isipin mo ang sarili mong paglalakbay. Ilang beses kang dumaan sa bukirin na ito nang hindi mo napansin kung ano ang nasa ilalim ng paa mo. Baka nabasa mo na ang Biblia dati, nagdasal ka na, pumunta ka na sa simbahan, pero may bulong sa loob mo na nagsasabing may higit pa, higit na higit sa nakita mo na. Hindi sinabi ni Jesus ang parabulang ito ng walang dahilan. Alam niya na ang karunungan ng Diyos na humahantong sa kaharian ay hindi basta ibinibigay ng libre. Nangangailangan ito ng matang matalas, puso
pusong gutom at tapang na iwan ang itinuro sa iyo ng mundo na pahalagahan. At ano ang kapalit? Isang yaman na hindi kinakalawang, hindi nawawala, na nagbabago sa bawat araw mo bilang isang pakikipagtagpo sa walang hanggan. Isipin mo ang lalaki sa parabola sandali. Hindi siya tumayo lang doon, tinitingnan ang kayamanan at iniisip, balik ako isang araw. Hindi, kumilos siya, ipinagbili niya ang lahat, pumili siya. At ikaw, ano ang hinawakan mo na pumipigil sa'yo na humukay ng mas malalim? Baka ang mga plano mo para sa sarili mo, ang pagmamalaki na akala mo sapat na ang alam mo, o ang takot na ang paghanap sa kayamanang ito ay magkakahalaga ng bagay na ayaw mong iwan. Pero narito ang ganda ng lihim, naiilan lang ang nakakaunawa. Kapag ibinigay mo ang lahat para sa karunungang ito, hindi ka natatalo, nakakakita ka ng kapayapaan kung saan dating may pagkabalisa, layunin kung saan dating may kawalan, at saya na hindi kayang alisin ng mundo. Baka nararamdaman mo ngayon ang isang hapdi sa dibdib mo, isang pagnanais na lampasan ang alam mo na. Hindi yan aksidente. Tinatawag ka ng Espiritu Santo sa bukirin, ipinapakita sa iyo kung nasaan ang kayamanan. Paano kung ngayon ang araw na magpasya kang humukay ng totohanan? Sa mga susunod na minuto, makikita natin kung paano ang kayamanang ito ay hindi lang magandang ideya, kundi isang buhay na puwersa na kayang gabayan ang bawat hakbang mo. Natisod mo na ba ang baul na ito nang hindi mo napansin? Mag-iwan ka ng komentos ay, gusto kong mahanap ang iyong kayamanan, Panginoon. Ang pagsulat nito ay hakbang ng pananampalataya, tanda para sa Diyos, at sa iba na handa ka nang hanapin ang hinanap ng iilan. At maging alerto, ang darating pa ay maaaring magpakita kung paano ang kayamanang ito ay mas malapit na sa iyo kaysa sa inakala mo, naghihintay lamang ng susunod mong galaw. Naramdaman mo na ba ang isang kawalan na hindi mo maipaliwanag? Isang araw nagising ka, tumingin sa paligid, nakita ang iyong gawain, ang iyong mga nagawa, pero may nagtatanong sa loob mo, ito na lang ba? Nag-aalok ang mundo ng mga pansamantalang bagay, trabaho, social media, mga pangako ng kaligayahan, pero parang hangin ang mga ito. Hinawakan mo pero nawala. Ngayon, isipin ng isang puwersang napakalakas na kayang hatiin ang kawalang iyan, tulad ng kutsilyo na pumapasok sa puso mo at naghihiwalay sa totoo mula sa ilusyon. Iyan ang karunungan ng Diyos na gumagawa, at may pangalan ito, ang salitang buhay. Sinasabi sa atin ng Hebreo 4:12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa sa anumang tabak na may dalawang talim. Ito ay tumatagos hanggang sa punto ng paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, mga kasukasuan at utak ng buto, at hinuhusgahan ang mga iniisip at layunin ng puso. Narito ang lihim na iilan lang ang nakakaalam. Ang karunungan ng Diyos ay hindi lang ideya, ito ay buhay, aktibo at nagsasalita sa iyo ngayon. Isipin mo ito bilang isang banal na siruhano. Ang salita ay hindi nananatili sa ibabaw, hinahaplos ang damdamin mo o binibigyan ka ng madaling sagot. Pumupunta ito ng malalim hanggang sa mga lugar kung saan itinago mo ang iyong mga sakit, takot at pag-aalinlangan. Hinahati nito ang kung ano ang mula sa Diyos at kung ano ang mula sa tao, ang nagdadala sa iyo sa buhay mula sa humihila sa iyo sa kamatayan, at ang pinakakahanga-hanga. Hindi ka nito hinahatulan, ibinubunyag ka nito. Kapag binuksan mo ang sarili mo sa karunungang ito, ipinapakita nito kung sino ka talaga sa mata ng Diyos. Hindi isang naliligaw sa kaguluhan, kundi isang anak na minamahal na may layuning walang hanggan. Ilang beses mo nang sinubukang unawain ang buhay gamit ang sarili mong lohika at nauwi sa mas malaking kalituhan. Ang salitang buhay ay hindi ka iniiwan na palaboy-laboy. Nagtatakda ito sa iyo, gumagabay sa iyo, binabago ka. Ngayon, tingnan mo ang kwento mo. Baka nabasa mo na ang Biblia, pero tinuring mo itong ordinaryong libro, isang listahan ng mga utos o mga lumang kwento. Pero higit pa ito riyan, ito ay salamin na sumasalamin sa kaluluwa mo, ilaw na tumutulong sa landas mo, tabak na pumuputol sa mga kasinungalingan na pinaniwalaan mo tungkol sa sarili mo. At ang lihim na iilan lang ang nauunawaan ay ito. Hindi mo kailangang maging dalubhasa o banal para marinig ito. Kailangan lang ng bukas na puso, isang sandali ng katahimikan at tapang na hayaan itong hawakan ka. Kapag nangyari iyon, may mga pambihirang bagay na nagsisimulang mangyari. Ang bigat na
dala-dala mo ng matagal, pinuputol nito ang pagdududa na pumipigil sa'yo. Sinagot nito ang dilim na bumabagabag sa'yo, nililiwanagan nito. Isipin mo ang sarili mo na hawak ang tabak na ito sa iyong mga kamay. Hindi ito mabigat, magaan ito dahil ang Espiritu Santo ang humahawak nito kasama mo. Bawat talata na binabasa mo, bawat pangako na itinatago mo ay parang talim na nagtataboy sa hindi mahalaga at naglalabas sa kung ano ang walang hanggan. Baka iniisip mo, pero hindi ko alam kung saan magsisimula. Simulan mo kung nasaan ka. Kumuha ka ng isang linya mula sa Biblia ngayon tulad nito sa Hebreo at hayaan mo itong magsalita sa iyo. Matanungin mo, Diyos, ano ang gusto mong ipakita sa akin? At pagkatapos makinig ka dahil ang karunungan ng Diyos ay hindi nakalak sa malayong vault. Nasa salita ito na mahawakan mo na humihinga ng buhay sa iyo sa bawat sandali. Paano kung ngayon ang araw na ang salitang buhay na ito ay magsimulang gumawa sa iyo nang hindi pa nangyari noon? Sa mga susunod na minuto, makikita natin kung paano ito hindi lang nagbubunyag, kundi nagtatayo ng bagong bagay sa buhay mo. Handa ka na bang hayaan ang tabak na itong gawin ng kaya lang nitong gawin? Mag-iwan ka ng komento, buhay ang iyong salita sa akin, Panginoon. Ang pagsulat nito ay higit pa sa salita. Ito ay deklarasyon na gumagalaw sa langit at nagbibigay inspirasyon sa iba na makinig sa parehong tawag. At ihanda ang puso mo. Ang darating pa ay maaaring magpakita kung paano ang karunungang buhay na ito ay humuhubog na sa iyong bukas kahit hindi mo pa ito napapansin. Naramdaman mo na ba na parang kumakatok ka sa isang pintuan na hindi kailanman bumubukas? Baka hiniling mo na sa Diyos ang isang sagot, isang solusyon, isang tanda, pero katahimikan lang ang natanggap mo. Sinasabi sa iyo ng mundo na sumuko ka na, natanggapin mo na ang ilang bagay ay hindi para sa iyo. Pero paano kung ang lihim ng karunungan ng Diyos ay nasa mismong sandali na magpasya kang huwag tumigil sa pagkatok? Binigyan tayo ni Jesus ng pangako sa Mateo 7:7-8 na umaalingaw-ngaw tulad ng kulog sa kaluluwa. Humingi kayo at ibibigay sa inyo, maghanap kayo at makakakita kayo, kumatok kayo at bubuksan ang pinto para sa inyo, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, ang naghahanap ay nakakakita, at sa kumakatok bubuksan ang pinto. Narito ang misteryo na iilan lang ang nakakaunawa. Ang karunungan ng Diyos ay hindi regalong nahuhulog mula sa langit ng walang pagsisikap. Ito ay kayamanang ibinubunyag sa mga patuloy na humahanap nito. Isipin mo ito bilang isang magsasaka na nagtatanim sa lupa. Hindi niya nakikita ang ani sa unang araw. Humuhukay siya, nagtatanim, dinidiligan, naghihintay. Kahit sumisikat ang araw ng matindi o hindi dumadating ang ulan, pero hindi siya sumusuko dahil alam niya na may buhay ang lupa at ang kanyang pagsisikap ay magdadala ng bunga. Ang paghahanap sa karunungan ng Diyos ay ganyan. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng sagot ngayon, kundi tungkol sa pagtitiwala na bawat hakbang, bawat dasal, bawat Panginoon, tulungan mo akong maunawaan, ay nagdadala sa iyo palapit sa inihanda niya para sa iyo. At ano ang mas kahanga-hanga? Hindi sinabi ni Jesus na baka o siguro. Sinabi niya na ibibigay, makakakita, bubuksan. Ito ay katiyakang banal para sa mga hindi sumusuko. Ngayon tingnan mo ang sarili mong buhay. Ilang beses kang tumigil sa paghingi dahil akala mo hindi nakikinig ang Diyos? Ilang beses kang huminto sa paghahanap dahil parang napakahaba ng daan? Ang lihim na iilan lang ang nakakaalam ay ang karunungan ng Diyos ay hindi dumarating sa mga walang pasensya o sa mga gustong-gusto ng shortcut. Bumubukas ito sa mga gutom, sa mga kumakatok sa pinto kahit pagod na ang mga kamay, sa mga nagsasabing hindi kita susukuan, Panginoon. At kapag nanindigan ka, may makapangyarihang nangyayari. Ang dating magulo ay nagiging malinaw, ang dating mahina ay nagiging malakas, at ang dating pangarap ay nagiging totoo. Isipin mo ang sarili mo sa harap ng pintuang iyan. Naririnig mo ang tunog sa loob, isang bulong, isang paanyaya, pero hindi kusang bumubukas ang pinto. Kailangan mong pihitin ang seradura. Baka ngayon ang araw na humingi ka ng isang bagay na iniwan mo na maghanap ka ng katotohanang binitawan mo, na kumatok ka sa pintuang akala mo ay nakakandado magpakailanman. Dahil ang karunungan ng Diyos ay hindi para sa mga mausisa lang. Saglit, ito ay para sa mga anak na nagsasabing, kailangan kita ng higit sa anumang bagay.
At kapag nanatili ka, may pambihirang nangyayari. Ang dating hindi malinaw ay nagiging tiyak. Ang dating imposible ay nagiging posible. At ang dating layo ay nagiging malapit. Baka nararamdaman mo ngayon ang isang apoy na sumisiklab sa dibdib mo, isang pagnanais na tumakbo sa pintuang iyan at kumatok ng buong lakas. Hindi iyan nagkataon. Tinatawag ka ng Espiritu Santo na hanapin ang hinanap ng iilan. Sa mga susunod na minuto, matutuklasan natin kung paano ang paninindigang ito ay nagbubukas hindi lang ng mga pinto, kundi ng mga bintana sa puso ng Diyos. Malapit ka na bang makakita ng higit sa inakala mo? Mag-iwan ka ng komento. Panginoon, maghahanap ako hanggang makita ko. Ang pagsulat nito ay sigaw ng pananampalataya, isang pangako na umaabot sa langit at nagbibigay lakas sa iba na kumatok din. At manatiling nakatutok, ang darating pa ay maaaring magpakita kung paano ang paghahanap na ito ay nagsusulat na ng bagong pahina sa kwento mo. Naharap mo na ba ang isang sandali kung saan lahat sa paligid mo ay sumisigaw na iwan mo ang pananampalataya mo? Baka ito ay isang pressure sa trabaho, isang komento mula sa mahal mo sa buhay, o isang takot na bumulong. Sulit ba talagang sundin ang Diyos ng ganito? Sa mga ganitong oras, sinasabi ng karunungan ng mundo na yumuko ka, mag-adjust ka, pumili ng mas madaling daan. Pero may lihim sa karunungan ng Diyos na iilan lang ang may tapang na isabuhay, at ito ay nagniningning tulad ng apoy sa kwento ni Daniel. Sa Daniel 6:10, nabasa natin, nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ang utos, umuwi siya sa kanyang bahay, sa kanyang kwarto kung saan ang mga bintana ay nakabukas patungo sa Jerusalem, at doon, tulad ng dati niyang ginagawa, 3 beses sa isang araw lumuluhod siya, nananalangin at nagpapasalamat sa kanyang Diyos. Sa harap ng banta ng hukay ng mga leon, hindi nagtago si Daniel. Binuksan niya ang mga bintana at pinili ang karunungan ng Diyos kaysa sa lahat. Isipin mo ito sandali. Nilagdaan ni Haring Dario ang isang utos. Walang maaaring manalangin sa iba maliban sa kanya sa loob ng 30 araw, kung hindi ay kamatayan ang kaparusahan. Kahit sino ay isasara ang mga kurtina, ibababa ang boses, maghihintay na matapos ang panganib. Pero hindi si Daniel. Alam niya ang isang bagay na iilan lang ang nauunawaan. Ang karunungan ng Diyos ay hindi lihim na itinatago sa katahimikan. Ito ay liwanag na dapat ipakita kahit sinusubukang patayin ito ng mundo. Hindi siya nanalangin ng palihim. Hindi niya ipinagpalit ang kanyang pananampalataya. Lumuhod siya tulad ng palagi niyang ginagawa dahil ang karunungan na mula sa Diyos ay mas malakas kaysa sa mga nginig ng leon o kapangyarihan ng isang hari. At ang resulta, isinara ng Diyos ang mga bibig ng mga hayop at ginawang patotoo ng buhay ang isang hatol ng kamatayan. Ngayon dalhin mo ito sa mundo mo. Ilang beses mo nang isinara ang mga bintana ng espiritu mo dahil natakot ka sa iisipin ng iba? Ilang beses mo nang pinatahimik ang dasal mo, ang tiwala mo, dahil masyadong malakas ang ingay ng mga pangyayari? Ang lihim na natutunan ni Daniel ay ang karunungan ng Diyos ay nagbibigay ng tapang. Hindi ang maingay na tapang na puno ng pagyayabang, kundi isang tahimik na tapang na tumitindig kapag lahat ay yumuyuko. Ito ang lakas ng isang taong alam na ang Diyos na nakikinig sa dasal sa kwarto ay ang Diyos ding namumuno sa sansinukob. At kapag nabuhay ka ng ganito, may makapangyarihang nangyayari. Ang dating banta ay nagiging saksi, ang dating nakakatakot ay nagiging kwento ng tagumpay. Isipin mo ang sarili mo sa posisyon ni Daniel. Nakabukas ang mga bintana, naririnig ang tunog ng lungsod sa labas. Ang katiyakan na ang utos ng hari ay maaaring magdulot ng kamatayan mo. Pero sa loob mo, isang kapayapaang hindi maipaliwanag dahil itinuro sa iyo ng karunungan ng Diyos na mas malaki siya. Baka ngayon ay hinaharap mo ang sarili mong hukay ng mga leon. Isang sitwasyong parang imposible, isang hamon na nagpapakaba sa iyo. Pero paano kung tulad ni Daniel, pinili mong buksan ang mga bintana ng puso mo at magtiwala? Paano kung ang karunungan na iilan lang ang nakakaalam ay ito, ang mabuhay para sa Diyos kahit mataas ang halaga? Dahil sa huli, ang Diyos na nagligtas kay Daniel ay kasama mo, handang patahimikin ang nginig na nakapaligid sa iyo. Sa mga susunod na minuto, makikita natin kung paano ang tapang na ito ay hindi lang para sa mga bayani ng Biblia, kundi para sa iyo. Ngayon, inilagay na ba ng Diyos ang isang
isang bukas na bintana sa harap mo. Naghihintay lang na lumuhod ka. Mag-iwan ka ng komento, Panginoon, bigyan mo ako ng tapang na piliin ka. Ang pagsulat nito ay gawa ng pananampalataya, isang apoy na nagpapainit sa puso mo at nagbibigay lakas sa iba na tumindig din. At maghanda ka, ang darating pa ay maaring magpakita kung paano ang karunungang matapang na ito ay tinatawag ka na sa isang bagay na mas malaki kaysa sa naisip mo. Nakahuli ka na ba sa sarili mo na dinadala ang bigat ng mundo sa iyong mga balikat na parang lahat ay nakasalalay lang sa iyo? Baka nilabanan mo na ang mga problema, sinubukang pasayahin ang mga tao, pinatunayan ang halaga mo at sa huli, napagod ka, walang laman ang mga kamay mo. Tinuturuan ka ng mundo na ang lakas ay nasa pagtakbo ng mag-isa, pero may lihim sa karunungan ng Diyos na iilan lang ang natutuklasan. Isang katotohanang napakasimple at napakalalim na nagbabago ng lahat. Ibinunyag ito sa atin ni Jesus sa Juan 15:9. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Kung ang sino man ay mananatili sa akin at ako sa kanya, iyan ang magdadala ng maraming bunga. Kung wala ako, wala kayong magagawa. Narito ang misteryo na iilan lang ang nabubuhay. Ang karunungan ng Diyos ay hindi tungkol sa ginagawa mo para sa Kanya, kundi sa ginagawa niya sa pamamagitan mo kapag sumunod ka at nanatili. Isipin mo ang isang matibay na puno ng ubas, puno ng buhay, na ang mga sanga ay puno ng masasarap na ubas. Hindi nagsisikap ang mga sangang iyon na magbunga, nananatili lang silang konektado, hinahayaang dumaloy ang katas, nagdadala ng bunga sa tamang panahon. Ganyan ang buhay kasama ng Diyos. Kapag nanatili ka sa Kanya, nakikinig sa Kanyang tinig, sinusunod ang Kanyang mga daan, nagtitiwala kahit hindi mo naiintindihan, ang karunungan ay dumadaloy tulad ng katas na iyon, nagdadala ng mga bungang hindi mo inakalang posible. Pero ang lihim ay nasa pananatili. Hindi ito tungkol sa paghahabol, hindi pagpupumilit, hindi pagpapatunay ng kahit ano. Ito ay tungkol sa pagtigil, pagtitiwala, pagpapahintulot sa Kanya na kumilos. At alam mo kung ano ang mas kahanga-hanga. Sabi ni Jesus, kung wala ako, wala kayong magagawa. Pero kasama siya, ang kaunti mong ibinibigay ay nagiging marami sa mga kamay ng maestro. Isipin mo ang buhay mo ngayon. Ilang beses mo nang sinubukang magbunga ng mag-isa? Baka ito ay pagsisikap na ayusin ang isang pagkakamali, maabot ang isang pangarap o maging isang tao na hinahangaan ng iba. Pero sa kaibuturan, naramdaman mo na may kulang tulad ng sangang na putol, tuyo, walang buhay. Tinatawag ka ng karunungan ng Diyos na bumalik sa puno ng ubas. Ito ay paanyaya na itigil ang pakikipaglaban gamit ang sarili mong lakas at simulan ang pagsunod ng may pananampalataya. Kapag sinabi mong oo sa Diyos, kahit sa maliliit na bagay, isang tapat na dasal, isang hakbang ng pagpapatawad, isang pagpili laban sa iniaalok ng mundo, binubuksan mo ang espasyo para gumawa siya. At ang mga bunga, kapayapaang hindi may paliwanag, pag-ibig na umaapaw, layunin na nagniningning. Isipin mo ang sarili mo bilang isa sa mga sangang iyan. Hindi mo kailangang maging pinakamalakas, pinakamaganda, pinakamatalino. Kailangan mo lang na konektado. Baka dinadala mo ang isang pasanin na hindi sa'yo. Sinusubukang maging puno ng ubas kahit hiniling lang sa'yo ng Diyos na maging sanga. Paano kung ngayon ibinaba mo ang bigat na iyan at sinabi, Panginoon, nananatili ako sa'yo. Ang lihim na iilan lang ang nakakaalam ay ang pagsunod ay hindi ka ikinukulong. Pinapalaya ka nito. Inilalabas ka nito mula sa pagkabalisa ng pagpapatunay ng isang bagay at inilalagay ka sa pahinga ng pag-aari sa isang nakagawa na ng lahat para sa iyo. At kapag nanatili ka, darating ang mga bunga hindi sa lakas mo kundi sa Kanya. Sa mga susunod na minuto, makikita natin kung paano ang pananatiling ito ay hindi lang teorya kundi isang gawain na kayang baguhin ang araw-araw mo. Tinatawag ka na ba ng Diyos na bitawan ang isang bagay at manatili lang sa Kanya? Mag-iwan ka ng komento, Panginoon, gusto kong manatili sa iyo. Ang pagsulat nito ay hakbang ng pagsuko, isang binhi na namumulaklak sa kaluluwa mo at nagbibigay lakas sa iba na magkonekta rin. At manatiling alerto, ang darating pa ay maaring magpakita kung paano ang karunungang masunurin na ito ay gumagawa na ng bagong bagay sa iyo kahit hindi mo pa napapansin. Naramdaman mo na ba na parang naglalakad ka sa dilim, hinahawakan ng mga sagot na parang tumatakas sa iyo? Baka naharap ka na ng mahirap na desisyon, isang
pagkawala na hindi mo maintindihan o isang hinaharap na nakakatakot sa iyo. Nag-aalok ang mundo ng mga magulong mapa, payo mula sa mga kaibigan, opinyon sa internet, mga pangakong walang laman. Pero wala sa mga ito ang nagbibigay ng liwanag na kailangan mo. Paano kung sasabihin ko sa iyo na may isang buhay na gabay, ipinadala ng Diyos na kilala ang bawat hakbang mo bago mo pa ito gawin? Sa Juan 16:13, binigyan tayo ni Jesus ng pangako na iilan lang ang tunay na tinatanggap. Pero kapag dumating ang Espiritu ng katotohanan, gagabayan niya kayo sa buong katotohanan. Hindi siya magsasalita ng mag-isa, sasabihin niya lamang ang narinig niya at ipapahayag niya sa inyo ang mga darating. Narito ang lihim ng karunungan ng Diyos na iilan lang ang nakakaalam. Hindi mo kailangang maglakad ng mag-isa dahil ang Espiritu Santo ang liwanag na nagbubunyag ng hindi nakikita ng mata ng tao. Isipin mo ang Espiritu bilang isang kasama na hindi ka iniiwan. Hindi siya malayong puwersa o malabong ideya. Siya ay ang Diyos na nasa loob mo, bumubulong ng mga katotohanang natatakpan ng ingay ng mundo. Alam ni Jesus na hindi natin kakayanin ng mag-isa. Kaya bago siya umakyat sa langit, ipinangako niya ang regalong ito. Isang gabay na hindi lang ipinapakita ang daan, kundi hinahawakan ka sa kamay hanggang sa buong katotohanan. At ano ang katotohanan iyan? Hindi lang ito tungkol sa pag-alam kung ano ang tama o mali. Ito ay ang pagkilala sa puso ng Diyos, pag-unawa sa kanyang mga plano, pagkakita ng layunin kung saan dating may pagdududa lang. Ang Espiritu ay hindi nagsasalita ng basta-basta. Nakikinig siya sa Ama at ibinibigay sa iyo ng eksakto ang kailangan mong marinig sa tamang oras. Ngayon, tingnan mo ang buhay mo. Ilang beses mo nang sinubukang maghanap ng sagot ng mag-isa, umaasa sa sarili mong lohika o sa sinasabi ng iba. Baka nagdasal ka na pero agad kang bumalik sa pagtakbo para sa sarili mong solusyon. Ang lihim na iilan lang ang nauunawaan ay ang karunungan ng Diyos ay dumarating kapag itinigil mo ang pamumuno at hinayaan ng Espiritu na hawakan ang timon. Hindi kanya binibigyan ng pira-pirasong katotohanan, ginagabayan kanya sa buong katotohanan. Ibig sabihin, ang problemang iyan na bumabalot sa iyo, ang tanong na gumigising sa iyo sa gabi ay may sagot ng naghihintay sa iyo, pero hindi ito nanggagaling sa pagsisikap mo, nanggagaling ito sa katahimikan ng pakikinig sa Espiritu, sa pagsasabing, magsalita ka, Panginoon, nakikinig ako. Isipin mo ang sarili mo sa isang madilim na kwarto, hawak ang isang lanternang hindi namamatay. Ang lanternang iyan ay ang Espiritu Santo. Hindi lang nito nililiwanagan ang susunod mong hakbang, kundi ipinapakita rin ang darating, hindi para takutin ka, kundi para ihanda ka. Baka iniisip mo, pero paano ko maririnig ang Espiritu? Hindi ito komplikado. Ito ay bulong sa kaluluwa mo. Kapag binasa mo ang salita, isang kapayapaang hindi maipaliwanag kapag nanalangin ka, isang katiyakang sumisibol kapag pinatahimik mo ang ingay, at ang pinakakahanga-hanga, mas kilala ka niya kaysa sa pagkakakilala mo sa sarili mo. Alam niya ang kailangan mo bago mo pa ito hingin at ginagabayan ka kahit hindi mo alam na naliligaw ka. Sa mga susunod na minuto, makikita natin kung paano ang pangakong ito ay hindi lang magagandang salita, kundi ang susi sa pamumuhay ng karunungan na iilan lang ang natatagpuan. Tinatawag ka na ba ng Espiritu na makinig sa isang bagay na hindi mo pinansin hanggang ngayon? Mag-iwan ka ng komento, Espiritu Santo, gabayan mo ako sa iyong katotohanan. Ang pagsulat nito ay kahilingan na nagbubukas ng mga pinto sa langit at nagbibigay inspirasyon sa iba na hanapin ang liwanag na iyan din. At maghanda ka. Ang darating pa ay maaaring ang sandali na maunawaan mo kung paano ang karunungang banal na ito ay nagdadala na sa iyo sa isang bagong lugar kahit hindi mo pa ito napapansin. Nakarating ka rito, huminto ka sandali at damhin ito. Hindi ka sumuko, hindi ka lumundag, hindi mo hinayaang maagaw ng ingay ng mundo ang sandaling ito. Hindi biro iyan, kaibigan ko, at gusto kitang batiin ng buong puso. Sa panahon kung saan lahat ay mabilis, kung saan iilan lang ang may ganang makinig sa Diyos hanggang dulo, naiiba ka. Isa kang hinanap ng katotohanan, isang hinatak ng Espiritu Santo hanggang sa puntong ito. Espesyal ka, hindi dahil sinasabi ko, kundi dahil dinala ka ng Diyos dito. Ginabayan ka sa bawat salita, bawat talata, bawat pagmumuni. Kaya huminga ka ng malalim at tanggapin ito. Hinirang ka para narito ngayon.
Ngayon, gusto kong anyayahan kang tapusin ang pagkikita nating ito. Sa mga komento, isulat ang isang pangungusap na magpapakita ng pananampalataya mo. Isang bagay na galing sa puso mo tulad ng ibinibigay ko ang landas ko sa iyo, Panginoon. Huwag kopyahin ng iba. Gawin mong sarili mo mula sa kaibuturan mo. Gusto kong makita kung sino ang mga mandirigmang ito na kasama ko hanggang dulo, ang mga may dalang apoy ng karunungang banal. Ang pangungusap mo ay hindi lang salita, ito ay panata sa harap ng Diyos. Isang liwanag na nagniningning para sa Kanya at sa iba na nangangailangan ng tapang. Pero huwag tumigil diyan. Ang apoy na sinindihan natin ng magkasama ay hindi dapat manatili lang sa iyo. Isipin mo ito bilang parol sa gabing madilim. Kung itatago mo sa bulsa, walang ibang makakakita ng daan. Ibahagi ang videong ito sa isang tao, sa kaibigang naliligaw, sa pamilyang nangangailangan ng pag-asa. Maging tulay ka na magdadala ng liwanag na ito sa iba at mag-subscribe ka sa channel kung hindi mo pa nagagawa. Isipin mo ito bilang pagtatanim ng binhi sa hardin na dinidiligan ng Diyos araw-araw. Kung bahagi ka na ng pamilyang ito, magmalaki ka, isa kang haligi ng bahay espiritual na ito. Pero kung hindi ka pa, sabihin mo sa akin, paano mo titingnan ang nakaraan bukas? Alam na maaari kang sumali sa isang bagay na walang hanggan pero hinintay mo pa. Huwag dalhin ang hapdi ng konsensya. I-click mo na ngayon at sumali sa pamilyang ito. Maliit na hakbang ito na umaalingaw-ngaw sa langit. Ang channel na ito ay parang ilog na buhay. Dumadaloy para sa mga nauuhaw sa Diyos. Para sa maraming walang pastor sa tabi, ang mga salitang ito ang yakap na nagtataguyod sa kanila. Kaya ang patuloy na panunood, pag-like, pagbabahagi ay mahalaga. Parang pagdidilig sa halaman na nagbubunga para sa kaharian. Huwag hayaang mamatay ang apoy na ito. Bawat pagbabalik mo, pinapainit mo ang pananampalataya mo at ng iba. At ngayon, nakatanggap ka ng isang bagay na mahalaga, isang lihim na iilan lang ang nakakaalam, isang karunungan na kayang gabayan ang mga araw mo. Huwag itago ito sa sulok ng puso mo. Isabuhay mo ito, hingahan mo ito, ikalat mo ito. Bago ka umalis, gawin mo ito para sa akin at sa iyo. Kapag natapos ang video, manatili kang tahimik ng ilang minuto. Hayaang tumugtog ang musika, ipikit ang mga mata at purihin mo lang ang Diyos. Pasalamatan mo siya sa araw na ito, sa hangin sa baga mo, sa salita sa tainga mo, sa pagkakataong magsimula muli. Huwag ipos, huwag putulin ang sinulid ng koneksyong espiritual na ito. Ang mga sandaling iyon ay banal, tulad ng pintuan sa pagitan mo at ng Ama. Hayaan mo siyang yakapin ka, kausapin ka, baguhin ka. Nararapat ito sa iyo at nararapat sa Diyos ang iyong papuri.